Video ko lang bossing ha. Ibig sabihin, sinek na regulator ano? Ang problema. Pero yung regulator mo na to, original to. Ito ba yung standard nito? Papalitan nyo naman nang murahin hindi yung magano, pagmadaw. Pinabibili ako ng original, 1-1, wala akong dalang pera. Oh, 1-1 lang yun. Bukas na, binalgang ko wala naman doon. Kaso, balikan ko na doon, baka daw CDI ang kaso, lugi ka kung pinuntan mo. Eh kasi hindi naman CDI, hindi naman kasi regulator eh. Tama, try natin ha. Ari kasing pula. Are, pula ka rin. Are, direct do sa battery. Kaya nilagyan akong battery. Dapat are, ilaw. Tama, hindi umilaw. Ibig sabihin, yung supply na simula dito, papunta doon sa battery, putol. Maaaring putol, no? Ano man. Pero malalaman natin kung nag-charge itong regulator kapag umilaw. So, tama. Start natin. Ibig sabihin, umilaw. Ibig sabihin, yung regulator mo naglalabas ng kuryente papuntang karga sa battery. Ngayon, nakahanapin natin ay kung bakit hindi siya nakakarating dito. Kasi yung voltahe mo ay 5.2 volts lang. Ano? Yun nakahanapin natin. Buti hindi ka bumili, lugi ka. Ay, 1-1 yun. Buti sarado ngayon, bago ko babalik eh. Bibili ka na? Oo. Ay, lugi ka. Titingnan pa rin natin. Titingnan pa rin natin kung ano, para alam natin. Okay mga bossing yan. So magandang araw po naman po sa ating lahat mga boss. At ito na naman tayo mga bossing. Welcome back na naman po ulit dito sa ating channel mga bossing. At ayan, so pagpasensyahan nyo na yung boses natin ngayon mga bossing. Dahil medyo tinatrangkaso po tayo. Pero syempre ayan, tuloy pa rin po tayong gagawa ng tutorial at magbibigay ng mga tips at tutorial para sa inyo mga boss. At ayan nga mga bossing, nakita nyo naman yung ating intro. Ayan. So napakaswerte ni bossing at nadala niya dito ang kanyang motor. Kasi kung sakali, yari, madadali lang siya ng halaga 1-1 dahil nasa 1-1 mga bossing, yung original na regulator ni Smash. Okay lang naman sana kung bibili ka ng original na regulator, pero sana kung sigurado sira talaga yung regulator, okay lang. Pero sa sitwasyon ng motor ni bossing na ayaw mandar at ayaw mag-charge sa kanyang battery ay dahil lang sa isang wire. So dahil isang wire nga lang hinahanap natin mga bossing, gamit muna tayo ng ating test light mga boss. Lagay natin sa ating body ground at i-check natin simula dito sa battery. Ayan, so kung makikita nyo naman, meron na supply yung ating battery. Naglagay tayo ng ice sa battery kasi lowbat nga yung battery niya. So mag-ano tayo mga bossing, mag-troubleshooting tayo. Umpisahan natin dito sa kanyang susian. So kung mapansin nyo kayo kanina, sa regulator ay walang connection, red wire, maging dito sa kanyang susian. So ang mangyayari nyan mga bossing, magtatastas tayo ng mga wire. Pag ganyan ang problema mga bossing, yung wire ay hahanapin. So no choice tayo mga bossing, talaga magtatastas po tayo ng harness. Dahil doon naman sa connection ng ating fuse ay okay naman, bali ang hahanapin natin dito yung mismo red wire kung saan ba siya naputol. So dito tayo siya unang nagputol mga bossing kasi dito karamihan na nagagawa nating Suzuki Smash is dito napuputol sa mga pinagdugtungan ng red wire at saka ng orange wire. Pero hanapin lang natin dito mga bossing yung red wire. Pero meron namang isang madaling paraan dyan mga bossing. Kung talaga nagmamadali kayo at kailangan agad maayos yung unit nyo, maglagay lang kayo ng isang wire mga bossing simula dun sa ating regulator mga boss. Idadaan natin sa susian at papunta sa fuse at papuntang battery. Ganun lang siya kadali. Pero dahil hindi naman niya nagmamadali yung customer natin at gusto nating malaman kung ano ba ang issue at saan ba naputol yung kanyang wire, so gagawin natin, hahanapin talaga natin, iisa-isahin natin yan mga boss. At dito nga mga bossing, sa unang try natin ang paghahanap ng naputol na red wire ay wala tayong makita. So yung mga pinagdugtungan ay ayos naman at kahit higit-higitin nga natin yung ating wire na red wire ay hindi naman siya nahihila. So ibig sabihin walang putol. So ang gagawin natin dyan, i-check naman natin mga bossing kung meron na ba supply dito sa part ng gitna ng kanyang harness. Dito nga mga bossing, titingnan natin kung nagsusupply na ba dito sa bandang gitna. So gamit yung ating mismong cutter at yung ating mismong test light mga bossing, check natin. Ayan. So kung makikita nyo, wala pa rin supply dito sa bandang gitna.
Okay? May gumagana naman yung ating test light mga boss, pero talagang dito sa bandang gitna ay wala pa rin supply. So sunod naman natin yan mga bossing. Ayan, atras naman tayo dito sa may bandang papuntang battery. So hahanapin natin yan dito mga bossing. At dito nga habang kinakalikot natin yung ating fuse at hinihila-hila natin mga bossing, dito lumabas ang issue mga boss. At ito nga mga bossing, nakita na nga natin yung issue at problema ng ating unit. Ayan, dito sa fuse mga bossing nung hinila etong isang wire mga bossing. Ayan o. So first time na merong nangyari sa ating gantong issue mga bossing. So kalimitan kasi sa mga Smash Rider J ay doon nag-uumpisa ang problema sa mga pinagdugtungan. Nagkakaroon ng corrosion sa mga dugtungan ng mga bawat wire. Pero dito sa issue ng motor ng ating customer ay hindi naman po corrosion yung naging issue, kundi ngat-ngat ng daga mga bossing. Ayan. So dito nangat-ngat sa may bandang ilalim ng upuan. So dahil nakita na natin ang issue at problema ng ating customer at ang ating unit ngayon, so ang gagawin lang natin dyan mga bossing ay ayusin lang natin yung ating wiring at idudugtong itong ating fuse mga boss. Okay, so ayan, nakita nyo naman mga bossing kung paano natin dindiagnose at kung paano natin troubleshoot yung issue at problema na sana ay papalitan na ng regulator. Okay, so mas maganda dyan mga bossing, dapat yung mag-recommend tayo ng pyesa, dapat sigurado tayo sa maaaring paltan. So gaya ng ating unit natin na dumating na ito. So kung sakaling nadala nga ito doon sa shop na kung saan ay nag-recommend na paltan ng regulator, so sayang naman yung halagang 1.1 o di kaya ay yung pyesa kung hindi rin naman maaayos. Okay, so ganun lang mga bossing, maging consistent or maging lang tayo masinsin sa mga bawat pyesa, sa mga bawat wiring, lalo na kung wiring yung aayusin. Dito nga mga bossing ay nadugtong na natin yung ating fuse at saka yung ating red wire. So papakita ko sa inyo na kaya nang paanda rin yung ating unit kahit wala siyang battery. Check muna natin, start mo. Start. Ayan, start. Start, di ka kanini wala nalabas din eh. Yan o, umiilaw na. Kulay red. Sabihin, nagkakarga na. Ayan eh. Isa, positive. Yata tayo ilaw yun. Ayan, nagkakarga na. One. Kung napaltan, hindi rin gagana. Gagastusan ka lang. At ayun nga mga bossing, tuntua nga yung ating customer kasi naayos nga yung kanyang unit nang wala tayong pinapalitan na pyesa. Siyempre ayun, nakatibid pa siya ng napakalaki dito sa problema at issue ng kanyang motor. So nakita talaga kung ano nga ba yung issue at problema ng unit niya. Okay, so ayun lang mga bossing, maraming salamat. So till next video natin mga bossing, huwag po kayo mawawala. Ride safe po sa atin lahat. God bless po mga boss.